As in, discover the connection. Ang totoo niyan, ito po'y pag-aaral sa liham ni Paul sa mga taga-Philippi, no? Mga mananampalataya sa Philippi. Now, alam po ninyo, ito po'y napakahalagang bagay sapagkat hindi natin hawak ang buhay. Kung napansin po ninyo, no? Parang ang bilis po, no? Parang sa totoo lang tong linggo na to, nagulat po ako as nung Lunes pa lang ay nakaranas po ako ng migraine headache. Sakit ng ulo ko. Pero I tried my best na makapag-ministeryo pa din. Pero talagang sobrang sakit. Itong Wednesday na, okay na ako. Nakapag-Bible study pa ako Nakapag-D-group pa kami. Matutulog na lang. Ilalagay ko lang yung cellphone ko sa side table kasi pinatay ko na Opo, biglang umikot na yung mundo ko. Ang tawag nila ay vertigo. No? Parang umikot na yung mundo ko. At hindi mawala-wala hanggang kagabi. Ngayon medyo kaya na, pero nung nakikita ko kayo, parang umiikot ka din kayo. No? Sana naman, paano kayo matulog? Pero, ganun pa man, doon ko naintindihan, no? Kanina nga nag-uusap kami mag-asawa, paparito, sabi niya, alam mo, in my quiet time, there's a phrase that really struck me so much, so strongly, sabi niya. Ano yun? Yung one day. Yung word na one day. When she was doing her quiet time, sabi niya, she read about Job, and in one day, then Job stated the story that as if he lost everything in one day. Now, ano sinasabi ng Diyos sa atin dito? Sa buhay na ito, paano ka magre-rejoice na kung sakaling you're not even certain about your tomorrow? Now, ito pala, in one day, everything can be taken away from you. Nasusundan po natin? Ito ang katiyakan. Regardless of what happens on that one day, as long as Jesus is with us, that is eternity. Are you following? Kasi ang ating buhay po, nakasandal kay Jesus Yung kanta natin kanina, no? We are founded on the rock, no? Ang Panginoon. Now, listen to this. Ewan ko kung kilala niyo po itong si Guy de Maupassant. No? Medyo mahirap pong basahin kasi siya po ay French. No? Alam niyo naman, French, magastos sa letra. No? Pero, tapos, konti lang ang binibigkas. Bukod pa ron, ngongo pa ang dating. Guy de Maupassant. Sabi nga ng asawa ko, mupasa na lang. Hindi na pwede. Yun ang Now, ito pong siya. Sige. Alam niyo po ba, is a very well-known author ng short stories. At dahil sa kilalang-kilala, alam mo, sa loob ng 10 taon, from obscurity, as in hindi siya kilala, to fame, as in a matter of 10 years. And ito po ang kanya, sabi niya, his material possessions showed a life of affluence, a yacht in the Mediterranean, a large house on the Norman coast, and a luxurious apartment in Paris. Can you imagine? Ito po yung pangarap ng marami. Kaya ang description sa kanya, critics praised him, men admired him, and women worshiped him. Grabe, no? Sa mundong ito, yan ang hinahanap ng maraming tao. No? Especially mga kalalakihan, no? Wow! Sinasamba siya ng mga kababaihan. Yun ang sinasabi niya. Yun ang kanyang yung description. Alam niyo po ba, kaya sa isang phrase, yung kanyang buhay is a fulfilled dream life. Now, kung kayo po nasa kalalagayan niya, ano masasabi niya sa buhay niya? Ang saya-saya. Ang salita natin sa panahon natin, sana all. Tama? Tama ba? Now, hangad natin na sana ganyan. Ayoko ng balbas, ayoko ng bigote niya. Masyado marami. Pero, ganun pa man, on New Year's Day in 1892, alam niyo bang nilaslas niya ang kanyang lalamunan ng letter opener? Nabaliw yung tao na to. Hindi namatay, kaya self-asylum yon. Grabe yung hilo ko, hindi ko maalala. Sa French Riviera, ewan ko, familiar kayo sa lugar. Sa French Riviera. And he died at the age of 42. And alam niyo po bang sabi niya, prior to all those things that transpired in his life, nung siya'y nasa
sa tugatog ng kanyang kasikatan, this is what he said, I have coveted everything and taken pleasure in nothing. Yan ho ang larawan ng 1 Corinthians 13 na it doesn't matter if you can speak several languages or gifted with prophecies and faith, without love, you are nothing. Kaya nga sabi ni Martin Luther, ang liwanag, sabi niya, a religion that does nothing, that saves nothing, that gives nothing, that costs nothing, that suffers nothing, is worth nothing. Kasi ang pagmamahal po is somehow requires giving. Di ba? Hindi keeping. Kaya nga, sabi ho, kung naalala pa ninyo ang definition natin ng love na binigay ni Pastor Peter sa atin, it is an unconditional commitment towards imperfect people. Look at the words, to seek their highest good, which oftentimes requires sacrifice, resulting to God's glory. And yaman din lamang si God, yung love, kung naalala ninyo, God is love. Remember? Medyo ni-rephrase ko ng konti, pero wag niyo na lang sabihin na, konti lang naman. Hindi ko binago yung meaning, pero ni-rephrase ko lang ng konti because this is something we cannot do on our own unless God is with us. Kaya, ang definition ko naman, love is God in action, existing within, through and for us. It is expressed in an unconditional commitment to imperfect people seeking their highest good, which often requires sacrifice for God's glory. So, dinagdagan ko lang ng kaunti. No? Kasi ang idea pa rin is similar to what Pastor Peter is trying to stress to all of us. Parang sinasabi kasi niya, given na yan. Given na yan that God must be with you. Kasi we can never exercise this kind of love without God in us. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, gising ka na. Magsisimula na tayo. Ito ay ano lang naman, pasimula pa lang. Now, last week kung naalalin ninyo, ang ating tinalakay sa atin ni Paul, yung pong Philippians 2 hanggang 11. So basahin natin. Ito yung continuation. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Na tingnan natin mabuti. Bago natin maintindihan ang lahat ng ito, sabi niya, so then, sa Tagalog, sa makatwid. Di ba? Kung sa makatwid, may pinanggagalingan yan. Tama ba? Ano yung pinanggagalingan? Siyempre, yung mga naunang talatang kaunti. Sabi sa unang talata, for this reason also, again, meron na naman for this reason, may pinanggagalingan na naman. Pero ganun pa man, pakita natin muna to, that God highly exalted Jesus, referring to Jesus, yung Him, sabi niya, bestowed on Him the name which is above every name. Binigyan siya ng pangalan na talagang higit sa lahat ng mga pangalan. Na kung saan, sa pangalan ni Jesus, lahat ay yuyukod at lahat ay luluhod at magpapatira pa. Sabi nga na maging sa langit, o sa lupa, o maging sa ilalim ng lupa. At ang lahat ay talagang magsasabi na siya ay Panginoon. Para saan? Kalwalatian ng ating Ama. But ano pa itong ginawa ni Jesus? Bakit binigyan siya ng ganong parang parangal na lahat ng pangalan na kung saan lahat ay yuyukod? Grabe, no? Parang, wow! Parang lahat ng naging mga nang insulto sa Kanya, lahat ng mga sumuway sa Kanya, luluhod din. Nakuha natin? Tayo given na eh. We recognize His greatness. We recognize who Jesus is. Sigurado, luluhod tayo. Tama? Sigurado, yuyukod tayo. Pero sabi ng Panginoon, lahat yuyukod sa Kanya. Kahit na tumanggi sa Kanya, isang araw, luluhod din sa Panginoong Hesus. Kaya huwag kayong masaktan kapag nagsishare kayo ng gospel na para ay tanggapin ng iba, di ba? Huwag kayong masaktan kasi huwag ka magalala, isang araw, luluhod din yan. Nakuha? Naranasan nyo na po, meron po akong kaibigan, nagdadrive siya ng taxi. Para ang lakas ng echo, no? Pwede nyo bang ayusin ng konti yung sound? Ang lakas ng echo eh. Hindi ba kayo nalalakasan? Ang lakas, no? Kasi parang pinapagalitan ko sarili ko eh. Guys, paki-check nyo nga. Ayan. Sorry ayan. Kasi, balik na tayo dito. Ang hirap ata ng pinapagalitan ng sarili, no? Dapat kayo lang eh. De joke lang. Balik tayo dito. So,
nga ba sinasabi ko? Ano ha? Ha? Kanina pa yun eh. Okay, balik. Ha? Yun. Buti na lang naalala mo. Taxi driver, ito kung saan mo dinadala eh. Itong taxi driver na to, di ba nung nagdadrive siya taxi, nagsishare siya ng gospel. Inaabot niya ng tawag dito, ng best decision, ganyan, o God's way to heaven. Binato siya ng pasahero. Ano to? Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Batayin mo rin. Hindi, siyempre naggulat. Binato eh. Sa kanyang puso, para sa tao na ito maligtas. Pero binato eh. Pero alam nyo, kahit ano pang ginawa ng tao na yon, di man niya tanggapin si Jesus isang araw, luluhod ka din. Luluhod ka din. Walang pwedeng magmalaki sa Panginoong Kristo. Kasi yun ang kanyang pangalan. Pero bakit siya binigyan ng ganyang pangalan? Sabi niya, for this reason, tinuturoan ka paano magbasa ha. Pagka, titingnan niyo ulit, ano yung pinanggalingan yan? Di ba? Ito yung pinanggalingan yan. Tandaan niyo, ganito ang ating maging ugali. Sabi niya, katulad ng ginawa ni Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya yun. Ano ba itong hilo na ito? Parang hirap pag gano'n, tuloy-tuloy. Hindi niya ito inangkin ang pagpantay sa Diyos. Sabi niya gano'n. Isang bagay na talagang dapat mong, hawakan mabuti. Bakit? Isipin niyo, iniwan niya lahat nung pagiging Diyos, sabi niya gano'n, at kinuha niya ang alin? Ang pagiging bondservant. Yung word na bondservant, walang karapatan, kundi ang karapatan lamang ng master. Yun ang kanyang pinili, sabi niya. And being made in the likeness of man, nagkatawang tao, and look at this, being found in appearance as a man. And alam niyo, kung naalala niyo yung preaching last week, yung kanyang, parang kinuhang itsura pa naman, sa Isaiah 53, verse 2, yung itsurang walang maaakit sa kanya. Kaya pag sinabi pag sinabing kamukha mo si Jesus, in terms of appearance, ibig sabihin ng pangit. Naintindihan ninyo? Kasi walang maaakit sa kanya, yung sabi. Sa lahat ng itsura pa, pang pinili niya pa, kaya doon ako nakalma ng konti eh. Sabi ko, Lord, thank you talaga, no? Kasi, minsan kasi, ang tao masyado mapagtingin sa gwapo. Ngayon ko lang naintindihan, si Satan disguises himself as an angel of light. Yun ang delikado, yung mga gwapo, yun ang mga satanas. Hindi ko sinasabi lahat ng gwapo, ganun ha, kasi siyempre hindi naman kami lahat ganun eh. Joke lang. joke lang. Talagang hilo lang ako. Balik na tayo dito. So, si Jesus, look at this. He humbled himself. Look at the words. By becoming obedient to the point of death. Even death on the cross. Kasi sabi niya, wow! Itong si Jesus, though equal with God, did not take that equality, ha? Emptied himself, talagang followed sa bondservant, para saan? Para sa kaligtasan ng bawat isa, kinuha niya yung pinakasukdulang parusa ng pinakamasamang kriminal ng mga panahon na yon. Ang mapako sa krus. Yun po ay napaka-inhuman na paraan ng pag-execute sa tao na meron pong kasalanan ng mga panahon na yon. Kaya biruin nyo, ikaw ay nilatigo na, nahulubaran ka na, sa lahat ng harapan ng maraming tao, iiwan ka doon hanggang sa ikay mamatay. And Jesus Christ died, kaya kinuha siya, nilibing, and praise God, na buhay siya magmuli. Now listen to this. At binigyan siya ng pangalan above every other name. So what God is saying, His obedience brought so much blessing to many people. Are you following? Dahil dito, yan sabi niya, dahil dito, ano sinasabi ng Lord? Work out your salvation as in a journey of love and joy. Yan ang ating talakayin ngayong hapon. Dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa halimbawa ni Jesus, dahil sa mga kaligtasang naranasan natin, this is our journey of love and joy. Love and joy with our Lord and love and joy with other people. Work out your salvation. Pakisabi sa katabi mo, work out your salvation. Sabi niya, anong ibig sabihin ng work out? Gisingin nyo. Huwag nyo hayaang natutulog.
Ulitin ko, workout. Sabihin mo sa katabi mo, workout. Sabi niya, ano to? Workout. Nakita ko kasi yung layo na napuntahan ni Renato eh. Kala mo mabait yan si Renato. Nagpe-pray yan, hindi yan natutulog. Nagpe-pray. Okay. Yung katabi mo, yun ang tulog. Oh, kasi nakangangana eh. Balik tayo dito. So, ano ibig sabihin yan? Alam nyo, ang journey sa buhay. Ang ganda dito, no, yung ating pinag-aaralan, hindi naman to parang biglaan lang. O, parang automatic, uy, mayroon ka ng love and joy. It's like a journey. Alam mo sa journey, paano nyo ba sinusukat ang lakbayin? Hindi sa kilometrahe, hindi sa oras. Sinusukat yan sa saya ng biyahe. Tama? Pag masaya yung biyahe mo, kahit anong layo niyan, parang ang lapit lang. Ay, nandito na tayo. Saya ng biyahe na to, di ba? Yung iba naman, kahit ang ikli lang ng biyahe, sa kainisan ng buhay, parang gusto mo, pwede ba maputol na itong biyahe na to? Kaya mindalas, na isasabi nila na depende yan sa kasama mo. Kasi yun ang kasama mo, yun ang nagbibigay ng either saya, hindi naman necessarily kasama. Pero kahit mag-isa ka, kung masaya ka nagbabiyahe, okay naman eh. Di ba? Pero na madalas, may kasama ka. Kapag kasama mo, hindi, sa totoo lang, iba nga, galing lang sa parking eh. Yung kasama, asar na silang dalawa sa isa't isa eh. Kasi naman sabi ko, late ka na. Late? Mamaya wala naman tayo upuan doon. Doon sa tuktok ko, kaya sa overflow. Yan. Kaya, dyan pa lang sa elevator, parang ang haba na ng biyahe. Di ba? Pero kung ang saya-saya yung pumunta rito, mag-worship tayo, yes, hallelujah. Parang, nandito na kayo, ang bilis naman. Tama? Napansin niyo ba yun? Kasi marami ako nakita kanina nag-aaway eh. Now, so ano ibig sabihin yan? Now, listen to this. Joy in obedience, joy in sacrifice, joy in community. Alam niyo, obedience, sacrifice, community, lahat ng yung elemento na yan, importante yan sa pag-ibig. Kaya in short, joy in love. Are you following? So ano ibig sabihin yan? Joy in obedience. As in, to work out our salvation, there must be a joy in obedience. Now, listen to this. Now, ito po yung simulan natin. So, tandaan nyo, joy in obedience, joy in sacrifice, joy in... Yan. Tama. Ulitin ko. Ay, sorry. Ayan. In community. Now, balik tayo. Joy in obedience, joy in... hallelujah. Sacrifice and joy in community. Now, tingnan natin. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Look at the words. Work out your salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Ano ibig sabihin nito? Tingnan niyo mabuti. Sabi ni Paul, mga mahal ko. Ganda ng address niya, no? My beloved, mga mahal ko. Natutuwa ako sa inyo kasi sumusunod kayo, hindi lamang dahil nandyan ako, ngunit maging wala ako, sumusunod pa rin kayo. Doon nyo agad maintindihan na itong mga tao na to na experience ng kaligtasan ng Diyos. Kasi sabi niya, work out your salvation. Ituloy nyo pa. Bakit? Kasi ganito yan. Tayo bilang nilalang, hindi talaga tayo masunurin. Ang tawag nga sa atin, mamaya papaliwanag ko pa yan, ang tawag nga sa atin, sa totoo lang, ay mga anak ng hindi masunurin. Naalala niyo, sabi sa Ephesians? Ano sabi sa Ephesians? Sabi niya, we are sons of disobedience. Ganyan tayo. Hindi tayo masunuring tao. Kaya nga, mapapansin ninyo, hindi nyo tinuruan ng mga anak natin na huwag sumunod. Pero gugulat kayo, bata pa lang sila, sumusuway na sila. Hindi nyo napansin yan? Kaya pansin ninyo, maglagay kayo ng butas sa isang pader. Wala kayong susulat na anumang bagay, hindi naman papansinin yan eh. Lagyan nyo ng wag sumilip. Yung dadaan bilang, bakit walang wag sumilip dyan? Mamaya talaga doon, mamaya tataka ka, sisilip ka eh. Anong meron dito? Di ba? Napansin nyo ba yan? Kung kailan sasabihin wag, saka naman gagawin. Kasi we are people of disobedience. Kaya hindi mo kinuturuan yan. And the only way for that to change, kailangan natin na tinatawag na regeneration. Kaya sabi ganoon, sabi niya, He saved us not on the basis of deeds. Napansin niya? Hindi tayo niligtas
para dahil sa ginawa natin, which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Jesus Christ, our Savior. And sabi niya, so that being justified by His grace, we would be made heirs according to the hope of eternal life. Yung ating kaligtasan, hindi yan sa gawa natin yan. Ang ating kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesus. At buti na lang, hindi lang tayo niligtas mula sa impyerno, binigyan niya tayo ng bagong puso, bagong espiritu, upang yung matigas na ulo, matigas na puso, yung pusong bato, pinalitan niya ng pusong laman kung saan tayo ay meron ng kakayanang sumunod. Dati, palagi tayong pasaway. Kung ano yung bawal, yun ang ginagawa natin. Pero ngayon, nagtataka tayo, bakit biglang ako nagkaroon ng pagbabago ng damdamin? Bakit ako nagkaroon ng pagbabago ng desires? Bakit ako nagkaroon ng pagbabago ng mga kagustuhan sa buhay? Dati, pinagtatawanan natin ng mga nagba-Bible study. Ngayon, kasama na tayong pinagtatawanan. Ay, okay lang sa atin. Noon, sasabihan, ay, ano ka? Bakit ka susunod ka sa tatay mo? Halika na, labas na tayo dito. Alis na dito. Ay, hindi. Sabi ng tatay ko, wag daw ko alis. Oto ka pala eh, masunurin sa tatay. Diba? Pero, nagtaka tayo, bakit noon? Kaisa lang naman ako sa sumusuway. Lagi tayong tago ng mga bagay sa tatay natin, sa magulang natin. Pero ngayon, bakit ako hindi ko magawang magsikreto sa kanila? Bakit hindi ko magawang magtago ng bagay laban sa kanila? Dahil meron akong Diyos na minamahal at sinusunod at binigyan ako ng bagong puso. Napansin niyo ba yan? Dati ayaw naman natin matin sa mga ganito. Parang, ayoko nga. Ano ba yung Diyos sa church na yan? Kaya iba, pupunta dito para matulog na lang kasi malamig. Hindi ko kayo hinuusgahan ha, yung iba sa inyo pagod lang talaga. O kaya marahil kayo ay nurse, duty nyo kagabi, at magdamag kayo naka-duty, ngayon dito na kayo nakahanap ng tulugan. Okay lang. Ituloy nyo lang. Blessing namin sa inyo yan. Pero, dati wala tayong kagana-gana sa ganitong bagay. Pero magtataka tayo, bakit gusto ko matuto? Gusto ko magbasa. Bakit ako nagkaroon ng panibagong pagkauhaw at gusto kong maintindihan paano ito sundin? Napansin niyo ba yan? Kaya maliban na maranasan natin yan, doon nyo pala maintindihan, wala tayong i-work out na salvation. Kaya balik tayo sa inutos ni Paul. Sabi niya, kaya mapapansin nyo, ang ating pagsunod, hindi na dahil sa nahihiya tayo, kundi dahil alam natin, dahil mahal natin ang Panginoon Diyos. Kaya magtataka kayo sa Sermon on the Mount, ganun din ang sinabi niya, beware of practicing your righteousness before men, to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. Sabi niya, kaya pinakita niya example, pag nagbigay ka ng tulong sa mahihirap, huwag mong hayaan alamin ng iyong kaliwa ang ginagawa ng iyong kanan. Pwede ba yun? Ang sinasabi niya, ibig sabihin ng ganito, hindi pa pwedeng hindi mo alam, pero hindi mo pinaglalandakan. In fact, even yourself, sinasabi mo, hindi mo inaangkin na ikaw nagbigay. Kaya hindi alam ng kaliwa mo ang ginagawa ng iyong kanan. Na pag nagbigay ka, pag sabi, uy, thank you hindi mo inisip, ako nagbigay yan. Hindi, walang ganun. Ginamit lang ako ng Diyos para pagpalain ng taong yan. Bigay ni God yan. Kaya wala kang tatanawin ng utang na loob. Kaya maraming tao tutulong, tanaw ng utang na loob. So, ibig sabihin, ginagawa mo yun para sa iyong sarili, hindi para sa Panginoon Diyos. Are you following? Kaya sabi niya, pag nanalangin ka, do not be like the hypocrites who love to be standing in the synagogue, to be seen by men. But sabi niya, when you pray, ang dapat? Go to your inner room and pray to your Father who is in secret, and He will reward you. Bakit? Kasi our righteousness is, or our obedience is not based on what people will say, but our obedience is basically because of our relationship with God, our Father. Napapansin po ba, nasusundan po ninyo? Now sabi niya, when you fast, do not wear a gloomy face. Bakit? Kasi so that men will notice it. Wag, sabi niya, hindi ganun. When you fast, you do it unto the Lord. Kaya yung mga righteousness na yun, binigyan niya ng halimbawa, just to show us, ito ang pagbabago ng puso sa atin. Hindi tayo gumagawa para purihin tayo ng tao. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, balik tayo sa sinabi niya, kaya work out your salvation. Nakakatuwa. Kasi bakit? Kasi ito yung transformation ginawa ng Diyos sa atin. Kaya pansinin nyo, sinabi niya muna, you were just obedient. He described the changes in them.
Napansin niyo ba yan? Then sabi niya, then work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you. No. Ano ba ibig sabihin ng work out na yan? Ganito yan. Para mapaliwanag natin mabuti. Halimbawa, sinabi sa inyo, 4 plus 4. Ang galing! 8. How did you figure that out? Paano mo naisip na 8? Kasi binigyan kita ng numero 4 plus 4 na inyong ia-add para maging 8. Meaning, you work out the numbers I gave you, tama? Para mailabas mo yung result. Sa makatwid, hindi ikaw ang nagtrabaho para magkaroon ng numero. Yung numero, binigay na sa'yo. Okay, isa pa, para mas madali. Sino naglalaro sa inyo ng Scrabble? Scrabble. Okay. Wala naglalaro ng Scrabble sa inyo, no? Oh, konti lang. Oh, good. Doon sa mga counting naglalaro ng Scrabble, at doon sa mga hindi alam yung word, yung larong Scrabble, ito ay mga letra na kung saan meron pong lalagay kayo ng words. May mga bilang yon at doon kukunin yung score. You are to work out on the letters given. Hindi ka magkikreate ng letters. Kaya you are not working for the letters. You are working out the letters given. Nasusundan ninyo? Yun ang ibig sabihin yan. Hindi ka nagtatrabaho para maligtas. Naligtas ka na. Kaya my beloved, kasi meron ng transformation sa buhay mo. Nakuha natin? Andiyan pa kayo? Kaya yung kaligtasan na yan, kung meron ka ng kaligtasan, sigurado, naiintindihan mo anong ginawa ni Jesus. At kung naiintindihan mo yung ginawa ni Jesus, mahihiya ka na hindi ka sumunod sa Kanya. Mahihiya ka na hindi mo i-work out yung salvation mo in obedience. Kasi tingnan ninyo, the Jesus who lives in us, ang Kanyang understanding when it comes to love, paano niya ini-spell ito? Kayo, paano niya ini-spell ang love? L-O-V-E. Sabi niyo ba? Hindi. T-I-M-E. Di ba? Hindi. Basahin natin. Paano in-spell ni Jesus? Sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Sabi niya, tuloy pa rin, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Ang sarap, no? Pag sumunod ka kay Jesus, lalong makikita mo, mararanasan mo yung pagmamahal ng tatay, lalong lumalago yung pagkaranasan mo sa pagmamahal ng tatay, at lalong mo siyang makikilala. In other words, lalong lumalago yung pag-ibig mo sa Kanya. Tama? And sabi niya, he who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. So how will you now spell love sa pananaw ni Jesus? O-B-E-Y. What? Kaya isipin mo, kung si Jesus ang nasa iyo, and He loves to follow this Father, ano kayang klaseng buhay ang meron ang Christian? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo si Jesus. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Sa akin, ang pagkain ko ay yung gawin ng kalooban ng Diyos. Wow! Ano bang napipicture mo pag kumakain ka? I find strength. I find nourishment. I find life. Kaya para sa akin, to obey the Lord, kalakasan ng puso ko yan. To obey the Lord, yan ay nagiging, imagine kung si Jesus who lives in us, what do you think He will do before the Father? He will obey. Kaya nga, ang laking disconnect for those people who claim to be Christians and yet not obeying the Lord. Hindi ko yun maintindihan. Not only to obey the Lord, but to desire what God wants. Di ba pagka na-in love ka, sobrang in love, alam mo, I'm so beholden of you, kaya your wish is my command. Hindi wish pa lang, utos na sa akin. Okay ba yan? Hello? Tinulugan mo ako Napansin niyo po? Nakukuha niyo ibig sabihin? Tingnan niyo pa si Jesus. Sabi niya,
I glorified you on the earth. Ilan sa inyo gusto niyo mag-glorify si God? Alam niyo pa paano? Pag-attend sa service? I glorified you on the earth. How? Having accomplished the work which you have given me to do. Kaya sabi niya, work out your salvation, not the salvation of somebody else. Your own salvation. Work out your own. Ibig sabihin, na-experience mo ito personally. And each one of us, alam niyo mo ginawa ni Jesus? If you will read Romans 12, He gave us His grace. And each one of us was given a gift by the grace of God. And that gift is something that you should use in serving people. Parang ganito. Mabuti bang mag-worship lead? Mabuti bang mag-worship lead? Mabuti? Mabuti, sabi nga. Kaya marami gusto mag-worship lead. Hindi sila gifted doon. Pag kumakanta, lalong nahihilo yung tao. Diba? Kunyari kantang, ano ba yung common na kanta sa atin na worship? Ano yung naalala mo? Ikaw ko. Sabihin natin, Lord, I give you my heart. Narinig din yung kanta yan. I give you my soul. Kung kumanta, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Hindi kayo matutuwa Kahit sabihin natin magandang mag-lead, pero hindi siya gifted to lead, kalimutan mo na, hindi ka gumagawa ng kabutihan. Kaya yung tao aalis, galit. Sino ba yung kumanta na yun? Bakit ganun yun? Ba't pinapayagan yun? Nanintindihan niyo yung sabihin? Kaya there was a time, nung nag-handle pa ako ng church sa San Valenzuela, nagpipili kami kung sinong kakanta. Hindi ka nagiging tinatawag na judgmental or whatever. You are just being honest to in your discernment. Sabi niya, sino magli-lead? Ito magli-lead. Medyo wala siya sa tono tsaka wala siya sa timing Sabi niya, pero ang ganda ng puso niya. Ang hirap naman makipagtalo sa mga ito. Puso ang hinahanap Sabi ko, ako yung pastor. Lord, anong gagawin ko? Sige. May solusyon na ako. Yaman din lamang maganda yung puso niya, yung microphone, itapat nyo dito. Huwag dito. Kasi kung maganda puso niyan, handa niyang aminin kung ano'y hindi siya gifted. Tama? Kaya malalaman mo yung taong magandang puso when they are being criticized. Hindi sila defensive, they're willing to learn, they're willing to obey, they're willing to do everything that is necessary to glorify God. Kaya pag tayo ay defensive, kahit sa mga mag-asawa, ba't ganito luto mo? Bakit? Hindi mo masarap? Hindi ko maintindihan. Ano ba to? Sinigang? Ano ba to? Sinigang o paksiw? Ano ka ba? Sinaksiw. Di ba? Parang, kaya minsan ayaw na magsalita ibang tao. Kasi we're not willing to accept what's wrong with us because we are not disobedient people. But if we do understand that our salvation is because of the grace of God, wala tayong papatunayan. Wala tayong gustong ipakita sa tao magaling tayo. That we are not here because we want to prove to people why we are saved. Dahil mabait tayo, no. Dahil alam natin, we have nothing to prove. Ganun ba? Sige, I will try to improve. I'll try to find out where I'm good at. Tama ka? Nasusundan? Kaya nga sa Christian, nothing to prove, all to improve. Because we're living for eternity. Are you following? Kaya, balik tayo dito. Kaya if we want to glorify God, let's do what He wants. Accomplish what He wants. Find out your giftings. Find out your place in the body of Christ. Huwag tayo ganito lang ako. Hindi, kaya marami sa atin, hindi tayo masaya sa journey ng ating buhay because we're doing something that we are not. We're just trying to compare ourselves with other people. We have different use before the Lord. Kahit mga preachers, they have all gifted somehow to speak. Pero kahit doon, sabi ng Lord, there are some who are called for thousands, some are called for hundreds, some are called for tens. Iba-iba pa rin yung gifts. Nakuha ninyo? Hindi nyo kailangan, bakit hindi ako ginamit doon? Bakit hindi ako? Wala, kaya hindi tayo masaya.
Kasi we are not working out the salvation God gave us. We're trying to work out the salvation of others. Niligtas siya ng Diyos. God gave him a purpose. God gave him life for a different use in the body of Christ. Kaya tayo naman hanapin natin para sa atin. Okay tayo? Andyan tayo. Okay, good. No, mamaya, paano natin mahanap yan? Mamaya makikita natin yan. Kaya itong maging puso natin. Lord, I delight to do your will, oh my God. Your law is within my heart. Kaya naman, anong dapat epekto sa atin yan? Now, listen to this. Itong napakaganda epekto niyan. Tuloy tayo. Sabi ng Lord, if we are now working out the salvation. Alam natin ligtas na tayo, wala tayong papatunayan. Alam natin na tayo ay talagang naligtas tayo sa biyaya lang ng Diyos. Ano sabi ng Lord? Kaya naman, do all things without grumbling or disputing. Wag na, lahat ng bagay na gagawin natin, wala nang, alam niyo ba yung grumbling? Yung word sa atin sa Tagalog, dadabog eh. Pero yung word na grumbling dito, yung nagngunguy-nguy, murmuring. Kasi maraming tao sa ating, matatapos yan? First point pa lang, 450 na. Nanguy-nguy, parang ganyan. Parang, di ba, sabi ng Lord, wag, sa lahat ng gagawin mo, parang gawin mo yan kasi you're working out your salvation. Niligtas ka ng Diyos. Di ipigay mo yung todo mo sa Diyos. Tama ba? Kasi the Lord is at work in you to will and to do. Look at the words. According to His good pleasure. Kaligayahan ng Diyos ito. Pag ginawa mo yan at pinalagay niya sa puso mo yan, kaligayahan ng Diyos yan, dapat kaligayahan din natin yan. Kumbaga, kung saan nagmamahalan, naalala niyo itong araw ng mga puso. Di ba? Sobrang layo ng pag-ibig na pinapakita ng tao. Ang pinamimigay, kondom. Ano yan? Hindi anong kabutihan yan? Yun daw ang totoong pag-ibig, ligtas. Ligtas? Ang totoong ligtas na pag-ibig, intayin mong mag-asawa na kayo. Tama ba? Yun ang pleasure ni God. Kaya ikaw naman, kahit pleasure ko, pleasure ni God. Pleasure ko. Alam mo naman bago mo gawin, meron kung kay Lord ka, sasabihin sa'yo, wag, anak, hindi makakabuti sa'yo yan. Makakasama sa'yo yan. Nagtatalo kayo. Maniwala ka. Mahal kita. Alam ko yan, pinagdaanan ko yan eh. Nung girlfriend ko pa lang yung asawa ko, inisipan ko na masama yan. Talaga nandun ako, susunduin ko pa lang, sasabi ko, Lord, katulad ng dati. Dadalhin siya ko sa biglang liko. Nasabi ng Lord, anak, masama. Pinagpapawisan talaga ako, Lord. Ayoko pong gawin ito. Sabi, Lord, maging totoo ka. Gusto ko pong gawin. Pero hindi mo kalooban. Katulungan ninyo ako. Naawang Diyos, may naramdaman akong kakaibang, isang una mainit, tapos biglang malamig. Maniwala ka sa hindi, nakalimutan ko yung plano ko. Pagsundo ko sa girlfriend ko nung asawa ko na ngayon, pagdating namin sa bahay, talagang parang malinis kong inihayag sa kanyang nanay. Nay, ang anak po ninyo, ligtas at buo. Nakuha niyo pakiramdam? Kaya mula noon, ting lalabas kami, nagpapaalam, sasabi ko sa nanay, Nay, samahan niyo po kami. Ay, hindi na, bakit naman? May tiwala ako sa'yo. Wala po akong tiwala sa sarili ko. Tulungan niyo po kami. Alam niyo, ang blessing ng Diyos, sumasama ang nanay. Tuwing lalabas kami, noon kami sine, sasama siya. Pag kami magano, kasama siya. At may added blessing. Siya nagpapayat. Di ba blessing yun? Pero alam nyo, kaya nung kinasal kami na mag-asawa, nung kinasal kami, lumuluha ako. Akala nga lang, napikot ako eh. Umiyak ako ganyan. Tapos yung mga kasama kong pastor, sabi niya, congratulations. Kasi sinabi ko sa kanila, pag-pray nyo ako, mahina ako, marupok. Kay daling lumimot. Mahina ako, pag-pray nyo ako. Kaya nung kasal na, umiiyak talaga ako, nakatawid ako. Tapos sabi na, congratulations. Talagang daman-dama ko yun. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi nga, kumikilos ang Diyos sa puso mo eh.
Parang nakakaya after saving you, tapos tahasan mo pang susuwayin. Yes, kaya doon maintindihan kapag ikaw ay susuway man lang, talagang pinagpapawisan ka eh. Talagang tumatagaktak ang pawis mo eh. Kasi dahil sa hina ng laman, nahuhulog tayo, pero katakot-takot na digmaan yun. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Subukan niyo dati, ang dali magsinungaling, di ba? Nung Christian ka na, parang ang hirap magsinungaling. Ganto. Parang nakakatakot, Lord. Tapos pag nagsinungaling ka, biglang, Lord, patawarin niyo po ako, nagsinungaling po ako. For some reason, there is something happening in your heart. Kaya nga sabi niya, so wag ka na magreklamo. Kundi lang ako Christian, hindi ako ganito eh. Kundi lang, God, do all things without complaining, without grumbling. Lahat ng yan, gawin mo for the Lord, to honor Him, to glorify Him, because He is at work in us. Amen po? Now, hindi lang yun. Sabi nga, yung grumbling, yung ka, tahimik ka, parang didibate ka sarili mo. Tinan mo itong traffic enforcer na to, nakakainis naman ito. Kaya nakakatapik eh, kasi nandiyan yan. Ikaw lang mag-isa sa kwarto, ay sa sasakyan. Ano pansin nyo? Nawala yung saya dahil lang sa pagngungoy-ngoy. Napansin nyo? Habang nagtatrabaho ka, ano ba naman ito? Dami-dami na trabaho na ito. Nakakainis mo ito, mga tamad ako. Nawala yung saya mo. Yung pagmamahal mo para sa mga kasama mo, na natutuwa ka sana, di naman ang pahinga sila, oh. Ako lahat nagtatrabaho dito. Hallelujah. I'm given the privilege to serve them. Are you following? Kahit sa bahay, magkakapatid, yung bang nguyan ng nguyan. Ako na lang ba lagi maghuhugas ng plato? Ako na lang ba lagi maglilinis? At siya. Hindi, ha? Pag-isipang mabuti. Lord, aren't you glad that God has given you the privilege? Kasi isip mo ganito, it is my Father's pleasure to serve others. Kaya, di man nila mapansin, pleasure ng tatay ko ang maglingkod sa iba. Di ba't sasaya ka lalo? Nagbago yung pananaw mo. Sa halip na nagre-reklamo ka, bigla ang saya-saya mo na bigla. Tapos biglang uupo ka na lang ganun. Biglang, andyan na yung bag ko kanina. Bakit nawala? Tapos kita mo, kampanting-kampanting ako po. So, Lord, thank you, nakakaupo siya ng masaya. Makakatulog pa siya ng mahimbing. Dahil sa pagsisilbi ko para sa Kanya. Para sa'yo. O, naintindihan? Biglang nagbabago yung pananaw. Alam nyo, kaya tayong Pilipinas, kahit tawagin natin sarili nating Christian country, wala talaga, layo natin. Kasi manguy-nguy tayo eh. Reklamo tayo ng reklamo sa bansa. Reklamo sa mga leaders. Hindi naman natin sinusunod ng Diyos. Ang sabi ng Lord, pag-pray natin sila. O sino sa inyo nagpe-pray para sa Pangulo natin? Nagpe-pray para sa mga congressman natin? Kilala nyo ba mga kagawad ninyo? Biglang, Ano ba yung kagawad? Yung nasa, yung mga sa poste? Ay, kawad yon. Naintindihan natin. Parang, wow, ano ba ito nangyayari sa akin? Kaya nga, tapos iba ta, disputing, talaga nakikipagtalo pa, kasi feeling natin lugi tayo. And you know what? The more we complain, the more we grumble, the more we dispute, may greater loss. Ano yung loss? So that you will prove yourself to be blameless and innocent children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. Sabi niya, lugi yung mga nasa paligid mo. They were just given a chance to witness the salvation that you received from the Lord, that they too may experience the same. But they lost the opportunity. They got lost because they have no one to emulate. There's no one to inspire them to be with Jesus. Wala. Bakit? Kasi nga, tayong mga Christian, reklamador din. Kaya nawala yung chance natin sa isang crooked at perverse generation na ito na makita nilang, bakit kayo itong mga tao na to hindi reklamador, hindi nagre-reklamo, gawa lang sila ng gawa na ikabubuti ng ibang tao. What's wrong with these people? You know why? Because they have Jesus. And no wonder they're always happy. They're always joyful. Ang layo, di ba? Kasi nawala na. Yun ang nawalang chance. Kaya walang nangyayari sa bansa. Ang kabulukan ng bansa, anong problema? Walang asin. Ano ang kadiliman ng bansa? Walang ilaw. Ang sino ang inaasahan nating magliwanag? We are the salt and light of this world.
Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun. Ako rin yun. Tayo yan. Kaya alam niyo ba yung lights dito sa context ito? Bituin. Bituin. Ano alam niyo pag sa gabi, ang bituin, pag walang bituin, ano ibig sabihin? May ulan o bagyong darating. Sa isang mabagyong sitwasyon, dapat, para mapigilan yan, kailangan ng mga bituing nagniningning. And praise God, sabi mo sa katabi mo, isa ka doon. Di ba? Isa ka doon sa mga nagniningning na yan. Kaya, alam niyo po nakakatuwa, kailangan ng mundong ito ang pagniningning na yan. And you know what? Kaya naman, He made joy in sacrifice. Kasi sakripisyo on our part yun. Tingnan nyo, sabi ni Paul, holding fast the word of life. Pinangahawakan nyo kayo, mga taga-Philippians. Sabi niya, despite all of this, pinangahawakan nyo yung kaligtasan, yung salita ng kaligtasan. Sabi niya, so that in the day of Christ, I will have reason to glory because I did not run in vain nor toil in vain. Look at the continuation. Sabi niya, but even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all. You too, I urge you, rejoice in the same way and share your joy with me. Ano sinasabi niya? Unang-una, hindi ko pinanghihinayangan yung sakripisyang binigay ko. Bakit? Kasi hindi ako tumakbo ng walang saysay. You were saved. You were saved. Ganito yan. Yung word na drink offering, pag binasa nyo yan sa Numbers, binasa nyo sa Exodus, yung drink offering, yan ay after the burnt offerings, after the sin offering, ibubuhos yung drink offering. Yung burnt offerings, yung sin offering is for us sinners. Para yung ating kasalanan mapagtakpan. Nasusundan ninyo? But the drink offering is unto the Lord. You offer it to the Lord. Para kay Lord yun. Nakuha? So now that we receive the salvation from the Lord, then I would rejoice being part of the drink offering before the Lord. Diba? Sarap nun, ano? Parang eto na, para sa Panginoon. Kaya seeing you saved, seeing these people saved, seeing you holding fast to the word of life, hindi ko pinagsisisihan. Tama? Balikan natin, mabilisan lang. Tingnan nyo si Paul. Sabi niya, naalala ninyo when I first came to your place? It was from a vision. A vision appeared to Paul in the night of Macedonia. A man of Macedonia was standing and appealing to him saying, come over to Macedonia and help us. Remember, it was the Lord who gave this vision to me. So isip namin, this is what God called me to do, to preach the gospel to them. Nakuha niyo? Tapos anong ginawa nila? Then from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia, yung Philippi, leading city ng Macedonia. Doon sila pumunta, a Roman colony, and we were staying in the city for some days. At doon nakilala nila isang babae named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple fabrics. Ibig sabihin, big time na babae ito. Negosyo nito, panghari, pang nobles. Kasi mga purple fabrics eh. Look at the words a worshiper of God. Kung worshiper of God yan, hindi niya kailangan ng gospel. Mali. Kasi bakit? This woman is a worshiper of the Lord, like following the Jewish tradition, and yet, she still needs to hear the gospel about Jesus Christ. Kaya hindi ka, kahit religious ka, kahit akala mong babait ka na, enough na, hindi. Sabi niya, kailangan. So she was listening, and the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. And the whole household, ano nangyari? Naging Christian. And they were baptized and saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay, and he prevailed upon us. So naging partner niya agad sa ministry. Nanintindihan natin? So then he continued to minister, naka-encounter naman siya ng babaeng nanguhula, ginagamit na pang negosyo ng isang mayamang lalaki. Ang kulit-kulit. Kaya ito si Paul, ano to? Alagad ng Diyos to. Naggalit si Paul, sabi niya, pinalayas yung demonyo. Ano nangyari? Nagkagulo. At alam yung ginawa sa kanila? Nako, ginulpi sila Paul. So when they struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jailer to guard and securely. And he, having received such a command, threw them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Ano naging kasalanan naman ni Paul?
Kung kayo sa kalalagayan ni Paul, nagministeryo na nga kayo, sumunod kayo sa kagustuhan ng Diyos, nagulpi pa kayo. Ano magiging pakiramdam nyo? Lord, labo naman. Ganito ba igaganti nyo sa akin? Di nagngunguy-nguy na naman. Tama ba? Ganito ba igaganti nyo sa kabila ng pagsunod ko? Alam nyo, nakakatawa si Paul? Hindi niya ginawa yun. Anong ginawa ni Paul? Tingnan nyo. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kumakanta pa. Gulpi sarado ka na. This is the day that the Lord has made. I will rejoice. Kasi gulpi sarado eh. Magamagaya mo ka yan. Pero nagpupuri sa Panginoon. And the prisoners were listening to them. Amazing, no? And sabi niya, ano nangyari? And after brought them, nagkaroon ng lindol. Nabuksan yung mga kulungan. Patay yung jailer, magpapakamatay na. Ano sabi niya? Wag! Andito kami! Hindi kami malis! Kaya dahil doon, sirs, what must I do to be saved? And sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household. And Paul was given the chance to preach to the whole household of this jailer, and they all came to know the Lord. Ano sabi ni Paul? Hindi sayang yung mga sakripisyo na yan dahil naligtas kayo. Tandaan natin, yung sakripisyo natin, sabi niya, grabe naman to, ang dami, naubusan na ako ng pera, naubusan na ako ng ganito, nawalan na ako ng pagkakataon, dapat ganito na ako, dapat ito na naabot ko. No, ang isipin mo, ilan ang mga kaluluwang naligtas dahil sa sakripisyong pinahintulot ng Diyos na gawin natin. Amen po? Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw, kamusta ba? Di ba? Huwag nating panghinayangan yan. There is joy in sacrifice. Bakit? Kasi walang yaman ang magliligtas sa ating kaluluwa. No man can by any means redeem his brother or give to God a ransom for him. For the redemption of his soul is costly, and he should cease trying forever. Then the cost, it will cost the very Son of God, the begotten Son of God, Jesus Christ, in order for you and for me to be saved. So anong sakripisyong ibinibigay natin? Wala. Tigilan na natin, buti pa yung mga classmate ko, ang tayog na ng inabot nila. Buti pa yung mga ang layo na ng narating nila. Ano ka ba? Isipin mo yung ginawa ng Diyos para sa atin. Dasan mo sila dinala sa langit. Ang layo-layo ng pinagdalhan mo sa kanila. Amen? Mga buhay na nabago, ang layo na narating. Nakuha ninyo? Alam nyo, yung kapatid ko po nandito pa praise God, na taga-Canada po siya. Nung nakita ko po siya kanina, lumukso ang puso ko. Bakit? Kasi iniisip-isip ko, kung hindi nagsakripisyo yung kuya ko, hindi ko rin nakilala si Jesus. Kung mayroong mga kaluluwang naabot, salamat sa sakripisyo ng kuya ko. There is joy in sacrifice. Naintindihan ninyo? Pakisabi mo sa kanila, hindi sayang mga sakripisyo mo. Sabi mo sa nanay mo, Nay, hindi sayang sakripisyo mo. Nay, hindi sayang sakripisyo mo, Nay. Tay, hindi sayang sakripisyo mo. Sabi mo sa katabi mo, Nay, puro sakripisyo na naranasan ko sa inyo. Pero hindi masasayang kung maliligtas yan. Tama? Naalala ko tuloy si Jackie Robinson. Kilala si Jackie Robinson? Yung palabas sa 42? Sabi ni Jackie Robinson, kasi siya yung kauna-unang ng itim na naging bahagi ng isang baseball player, baseball team. Nasabi sa kanya ng coach niya, sabi niya, una ayaw niya maglaro, kasi iniinsulto siya, kasukdulan ng racism nun eh. Sabi niya, Jackie, remember this, sabi nung kanyang coach, si Rick Lee, sabi niya, remember this, pag ikaw ay sinigawan at sumigaw ka pabalik, yung sigaw mo ang maaalala nila. Pag ikaw ay binato at binato mo sila pabalik, yung pagbato mo ang maaalala nila. Pag nagalit sila sa'yo at nagalit ka pabalik, yung galit mo ang maaalala nila. Kaya sabi niya, kaya alalahanin mo ang mensahe ng ating tagapagligtas, si Jesus Christ, na pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang iyong kaliwa. Handa mo bang ipagkaloob yan? Sige po, bigay sa akin yung uniforme. And I will give my all.
And they won as a team. Naintindihan? Bakit? Because of the inspiration of Jesus. Yung sacrifice na yun, hindi sayang. Kaya tama si Elizabeth Elliot, sabi niya, the fact that I'm a believer means that God knows how to make me feel alive. When He calls me to sacrifice, He is preparing me for greater joy. Amen? Pero alam nyo, ang pinakamasarap na bahagi pa sa Christian life, hindi mo kailangan mag-isa. Minsan kasi feeling natin, mag-isa lang ako. Hindi mo kailangan mag-isa. Si Paul nakakulong. Pero kahit nakakulong siya, hindi niya nakikita ang sarili niya mag-isa. He could write the Christians, kaya there is joy in community. Ang Christian life, we are a body of Christ. We are a family. We are an army. Naintindihan niyo po? Walang sayang. Kasi may kasama tayo, hindi tayo nag-iisa. Whenever you feel that you are all alone, ba't ganito ang buhay ko, para ako lang mag-isa? Kasi you chose to be alone. You're not supposed to be alone because you are part of a community. You're part of the Christian community. You're part of the household of faith. You're part of the soldiers of Jesus Christ. Paano ka mag-iisa? Naunawaan po? Tingnan niyo si Paul. Tingnan niyo. But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, so that I also may be encouraged when I learn of your condition. Ha? Si Paul nakakulong sa Rome. Isipin niyo kung gaano kalayo yan sa lugar ng Philippi. About more than 1,000 kilometers. Pero ang puso niya, concerned pa siya doon sa mga taong malalayo. Kasi yun ang idea ng Christian life. Ang concern mo, hindi lang yung sarili mo. You're beginning to be concerned about the rest of the body of Christ. Kaya ito si Paul, sabi niya, concern ako, kaya papadala ko si Timoteo sa'yo. Biro mo, magsasacrifice si Timoteo para sa inyo dahil meron siyang kaisang puso ko that he also cares for you. He is concerned about you. Alam niyo itong amazing. Kaya dito sa CCF, if you notice, ang laki natin, di ba? Ang laki. Pag may problema tayo, we're expecting everybody to help us. Sa palagay mo, tutulong? Hindi ka naman kilala. Maraming sumusulat sa akin, for example, Pastor, tulungan mo ako. Sino ka? At kung tutulungan kita, paano kita tutulungan? At saan kita tutulungan? At imagine if every one of you is asking for help from me and I am not God. Obviously, I cannot be of help. Tama ba? Andiyan pa kayo? No, anong ibig sabihin nito? Kaya nga, in the system that God placed upon us, may small groups. From the small groups, doon ka muna yung immediate family. Magtutulong-tulungan. Tama? Then, pag hindi kaya ng immediate family, mayroon pang greater family. Yung family ng D-group leader mo, may D-group yan eh. May family yan. Kaya pag may D-group kayo at wala silang upline, kabahan kayo, baka kolorum yan. Hindi totoo. Ano kaya tinuturo niyan kung hindi nagagabayan yan, hindi na-check yan? E sabihin iba kukuha na ibang pastor galing sa ibang labas. Malay namin ang tinuturo nila. Hindi ko sinasabing kami lang ang tama. Ang sinasabi ko lang, kung wala kang guidance, walang protection, baka mga nagtuturo sa iyo, puro may tama. Nakukuha ninyo. Kaya nga may sistema. Pero ninyo, ito, milya-milya ang layo, handang maging concern sa kanilang kalalagayan, samantalang tayo, ang lapit-lapit na lang, yung iba nga, Zoom na lang. Hindi pa natin pinupuntahan. Tapos we are expecting, wala man lang tumulong sa akin. Paano ka tutulungan? Hindi ka nag-exist. You need to be part of the community. You need to be part of the body of Christ. Are you following? Kasi sabi niya rito, so that I also may be encouraged when I learn of your condition. For I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. Kaya kilala ko si Timothy because I'm the one who helped Timothy to grow in his faith. And I know his heart. I know his concern. I know his sincerity. Yun ang sinasabi niya. For they all seek after their own interest, not those of Christ Jesus. To some, hindi. Kaya ako pa magsasabi, huwag yan ang papuntahin ninyo. Kasi baka utangan lang yung mga yan. Naintindihan? Alam niyo bang maraming lumilipat, hindi nagpapaalam sa kanilang mga grupo? Tapos mangungutang. Naintindihan niyo? Kaya nga napaka-importante kami sa amin. Paglilipat sa amin, sinasabi namin, sino ang dati mong D-group leader? Dito po. Okay. Sabi natin, para alam natin paano kita matutulungan. Malay ko ba, hindi ba kita kilala? Mamaya, alam niya kung ano yung kalakasan mo, kahinaan mo, para matulungan kita. O di sasabihin, ganito po yan. Pag hindi nagsabi, paano? Yung iba nga sa atin, wala na yung D-group leader nila. Pupunta kayo sa area pastor.
para matulungan kayo at mahanapan kayo ng ibang tutulong sa inyo. Kasi we're trying to make sure na tayong lahat ay kumikilos para sa kalwalatian ng Panginoon Diyos. Are you following? Hello? Alam niyo po ba, mayroong mga D-group leader na hindi na sila part ng CCF. Nagdi-D-group sila, inutangan yung mga D-group members nila. Kawawa. Pati mga retirement benefits nila, naibuhusan nila. Tapos hindi na na-rapture na lang yung D-group leader. Na hindi ko alam paano nangyari. Wala pa naman dumarating si Lord, di pa naman dumarating si Lord. Siya wala na. O, di ba? Bakit? Sisisihin mo ngayon church? Hindi. Kasi we need to work together as one body. Kasabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, Christian needs another Christian who speaks God's word to him. He needs him again and again when he becomes uncertain and discouraged. Sino sa inyo nadi-discourage? May natatakbuhan ba kayo? May D-group ba kayo matatakbuhan? Di ba ang lungkot ng wala? Kaya I'm encouraging you, connect. Next week, may Let's Connect ha? Lumapit kayo. Huwag kayo magdalawang isip. Lumapit kayo. Tagal na ako nagsabi, hindi ako tinatawagan. Abay, tawagan ninyo. Kung hindi ka tinatawagan, ikaw tumawag. Naalala ko tuloy isang alam mo itong church na to? Walang bumabati sa akin. Pangatlong beses ko na rito. Pag next week, wala pang bumati sa akin, hindi na ako attend. Sabi nung isa, aba, pangatlo ko na rito, wala pa rin bumabati sa akin. Next week, pag wala pa rin bumati sa akin, ako na babati. Buti na nagkatabi sila. Wala pa rin bumabati sa akin. Sabi niya, hi! Sabi niya, hi! May bumati sa akin, kaya nagstay na sila. Alam niyo, huwag tayo na mismo mag-take ng initiative. Kasi bakit? Love takes the initiative. It seeks the highest good of another. Amen? Now, tingnan nyo. I thought it necessary to send to you Epaphroditus. Grabe naman itong mga taga-Philippi. Nung nakulong si Paul, nagpadala pa sila ng kapatid, si Epaphroditus. And alam nyo dating pag-ano siya kasi pangalan niya mula sa Aphrodite. So, naging Christian, willing to go. Sabi niya, pero, my brothers, tingnan yung mga salta, my brother, family. My fellow worker, community, parang social. My fellow soldiers, army, who is also your messenger and minister to my needs. Because he was longing for you all, was distressed because of you, has heard that he was sick. Nagkasakit, iba naman itong si Epaphroditus. Tingnan nyo, nag-concern yung buong Philippi. Di ba? Napansin nyo ba yun? Pero mo nagkasakit, concern ng lahat. Di ba? Minsan, nagkasakit ng tayo, walang nakalam. Kasi nga, walang koneksyon. We need to connect. That's the design of God. Instead of complaining, connect. Let's connect. Nagkakaintindihan? Hello? Sino dito may D-group na? Okay. Sino yung wala? Huwag kayo mahiya. Sino yung wala? Yung iba, anong problema nyo? Meron o wala? Ang tanong kahon. Now, yung mga hindi nagtaas, sino ulit yung meron D-group? Yung hindi nagtaas, ang presumption ko, wala kayong D-group. Tama? Kung wala kayong D-group, yung mga nagtaas, yayain nyo na sila. Sumama ka sa amin. Pero itest mo lang. Pag inutangan ka, lipat ka ulit. Ha? Kasi we need to help each other. Now, tingnan nyo. Kahit si Paul, kahit siguro pinagpe-pray ni Paul na gumaling si Epaphroditus, hindi gumaling. Muntik pang mamatay. And sabi niya, for indeed he was sick to the point of death. Kaya wag ko kayong magtampo na, bakit ganun? Lahat ng pinag-pray na, namamatay. Hindi kahit naman ang Diyos ay gumagawa ng himala, hindi lahat gagaling. Kasi ang ating totoong kagalingan sa langit. Nagkakaintindihan tayo. So, tuloy tayo. But God had mercy on him, and not on him only, but also on me, so that he would not have sorrow upon sorrow. Therefore, I have sent him all the more eagerly, so that when you see him again, you may rejoice, and I may be less concerned about you. Pansin mo si Paul? Mas concerned ako sa inyo kaysa sa aking sarili. That's how we live. That's how Christian lives. And finally, receive him then in the Lord with all joy, and hold men like him in high regard, because he came close to death for the work of Christ, risking his life to complete what was deficient in your service to me. Amazing. Sabi niya, kayo po yung gaging kaganapan
Yung kulang sa akin, yung kulang sa inyo, siya nagpumuno. God is so gracious. Alam niyo minsan, hinahanap natin yung pag-ibig ng Diyos, but somehow God will send His people. He will send the body. Kasi sino yung body? The body of Christ, the church, para ma-experience natin yung pagmamahal ni Jesus. Amen? May kapatid tayo, yung kanyang kapatid na na operahan ng appendicitis sa isang bansa. Tawag kagad tayo. Sabi ko, kapatid, tingnan nyo nga, paano may tutulong dyan? And they work, binisita siya, and sabi niya, I really felt the love of Jesus during this ordeal. Amazing, no? Nakakaintindihan? Kasi kung inaasahan natin yung pastor ang pupunta sa lahat, hindi niya kakayanin dahil tao lang din siya. Naunawaan ninyo. Now, gusto ko lang po magtapos sa ganito. Si Tracy ng Texas, mahal na mahal niya kanyang asawa, lagi niya pinaghahanda yung kanyang asawa ng baon. One time, sabi ng asawa niya, alam mo, ang sarap kumain ng kasama mo, mahal mo. Diba? Naisip ni Tracy, hindi naman kita lagi makakasama. So, eto, sige, di bale. Ang ginawa niya, sabi, dinala niya yung baon, kinagatan niya yung tinapay. Nung kinagatan yung tinapay, sweetheart, yung tinapay ko may kagat. Ay, oo, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Gusto kong paalala sa'yo na tuwing kakain ka, kasama mo akong kumakain. Para yung kagat na yan, paalala na nandyan akong kasama ka. Sarap, no? Buti na lang, maliit lang yung kagat, ha? Kung malaki, sabi niya, huwag mo na akong samahan. Kasi kalahati na lang matitira. Pero ang sarap ng paalala, kasama mo ako. And you know what? Yan ang idea ng Lord's Supper, that we belong to one another. That when we do dine together, yung bang, hindi ka nag-iisa. Kapatid, don't ever think that you are alone. God is with you. And normally, yung presence ni God is in the body of Jesus Christ, the church. You are the church. We are the church. We come here as a gathering of the church. Nagkakaintindihan po. We need each other. Pero, ang taong hindi ho nakakilala kay Jesus, hindi niya nasa-sense ang connectivity. For some reason, pag napunta ka sa ibang bansa, parang ang tagal na natin nagkakilala. Pero hindi, bago lang kayo magkakilala. But because you belong to Jesus Christ, parang ang tagal na natin magkakilala for some reason. Kahit mga taga-opisina, parang ang tagal na natin magkasama. Bakit? There is a connection in the Spirit that only Jesus Christ can bring to the heart of these people. Kaya ngayon mga kapatid, tayo pong lahat ay umuko sandali at pumikit. Gusto ko lang diinan to sa inyo. We will remain selfish, disobedient, lacking concern of anyone, especially in the body of Christ, kung wala pang Diyos at work in you to will and to do according to His good pleasure. In other words, wala pang kaligtasan, wala pa kayong ugnayan ng Panginoong Diyos. Kung kaya't ang layo ng pakiramdam mo sa isa't isa, parang yung kagustuhan mo, wala pa rin yung pagsunod, parang hindi mo maibigay dahil walang kapangyarihan na nagkumikilos sa iyo. Kaya sabi ni Jesus, even if you try to please Him without the Holy Spirit, you are still hostile before God. Kaya naman, ang sinasabi ng Diyos, I gave you my Son to be reconciled with me. Kaya kung nais mong ma-experience yung katotohanan ng kaligtasan ng Diyos, where you can work out your salvation, first experience the salvation of Jesus Christ. Accept Him. He is the salvation. Accept His sacrifice. Believe that He is the only person who can save you from your sin because He was the one who is perfect, who died and rose again from the dead for you. Kaya may tanong ko sa inyo, binigay mo na ba ang buhay mo kay Jesus? Tinanggap mo na ba siya sa buhay mo? Kung hindi pa ito yung pagkakataon, don't wait for tomorrow might be too late. Kapatid, kung heart mo ibigay, tanggapin si Jesus sa puso mo, itaas mo yung kanang kamay sa mo, Lord, I want to accept you as my Lord and Savior. Yes. Huwag kang mahiya. Yes. Kayo po nasa balcony. Yes. Nasa upper balcony. Yes. Baging sa mga nasa online, sa mga nasa overflow rooms, inihikayat ko kayo, be humble before the Lord. You know yourself. You know whether your heart is far away from the Lord or not. But God is telling you now is the day of salvation. Come
and I will give you rest. Thank you, Jesus. Sa mga nagtaas ng kamay sa iyong Panginoong Jesucristo, salamat. Salamat that you obeyed your Father. Salamat that you chose to be a bondservant and even chose to die on the cross for me. Salamat, Panginoong Jesus, that because of your obedience, you were given a name above every other name. Every other names that every knee will bow and every tongue will confess that you are the Lord. And Lord Jesus, ngayon pa lang, lumuluhod na ako sa inyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas at kinikilala ko na kayo ang aking Panginoon. Change my heart, O God. Nang sa gayon, susunod ako sa kagustuhan ninyo. Mauuhaw ako sa bagay ng kalooban ninyo at hahangarin ko ang pleasure ninyo at hindi ang sarili kong pleasure. At Panginoong Hesus, salamat po na kayo ay hindi lang nagliligtas sa amin para mapunta sa langit, kundi binibigyan nyo kami ng bagong pagkatao. We are a new creation because of Jesus. Salamat po, Panginoong Hesus. Kaya naman pinapangatawanan namin ito, na kami po ay may kagalakan sa pagsunod, na mayroong kagalakan, Panginoon, sa pagsakripisyo dahil sa kaligtasan din ng iba, at may kagalakan, kabahagi ako ng katawan ninyo, kabahagi ako ng pamilya ninyo, kabahagi ako ng hukbo ninyo upang isulong ang kaharian ninyo dito sa lupa gaya ng sa langit. Salamat po, aming Ama. Kaya naman, Panginoon, pinapanalangin ko, di lamang po yung mga tumanggap sa inyo, ngunit bawat isa din narito, bawat pamilyang aming nire-represent, may you allow us, Father God, to reflect who you are to us. Allow us to really work out our salvation, that they may see the joy in our obedience to you, the joy in our sacrifices, because we want to see people saved. And Lord, I pray that we may also experience the joy in being part of the community. Thank you, Lord, for this body of Christ. Thank you, Lord, for this small community where we can work together and advance your purposes in this country, the Philippines, and even to the uttermost part of this world. Thank you again, Lord, for your loving kindness. Lord, we give you all praise, we give you all glory. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen and amen. Magandang araw, Sisa family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Beg Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong, at kamusta po? Maraming salamat din po sa napakagandang mensahe. Magandang araw din sa iyo. Thank you ha. Thank you sa encouragement and papuri sa Panginoon Diyos. Alright, Pastor Bong, this is our first question. Sa mundo ngayon na puno ng inggit at kompetisyon, paano natin mapapanatili ang isang pusong handang maglingkod sa iba ng may pagpapakumbaba? Alam mo, napakagandang tanong yan. Kasi sa totoo lang, yung inggit at kompetisyon, hindi mo maiaalis yan kahit sa noong unang panahon pa man. Kanya lang, dahil ang ating ugnayan kay Kristo, at si Kristo ay halimbawa ng pagpakumbaba kung saan siya ay bagamat Diyos, hindi niya pinantay sarili niya sa Diyos. Pinili niya maging tao at maging bondservant. You know, yung pag-bondservant, walang karapatan yun eh. At ang sabi nga nun, at sumunod hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Doon pa lang, kung naintindihan natin talaga yon, na ang ating kaligtasan na hindi dahil sa ating ginawa at hindi dahil sa ating mga performances o dahil kung sino tayo, kundi dahil kay Kristo, nako, wala tayong dahilan para magmalaki. Na yung buhay na meron tayo ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Kaya nga sabi niya, for it is God who is at work in you to will and to do according to His good pleasure. So, since God is at work in us, sino naman tayo para sabihin, ang galing ko, di ba? Kaya, wag nating kakalimutan yon na ang ating kaligtasan ay galing sa Kanya at ang bawat bunga ng ating kabutihan ay biyaya rin niya. Maraming salamat, Pastor Bong. Para naman po sa ating ikalawang katanungan, sa panahon ngayon na marami ang inuuna ang kanilang sariling interes kaysa sa interes ni Kristo, paano mo sisiguraduhin inuuna mo ang kalooban ng Diyos sa iyong mga desisyon? Sa totoo lang, wag natin masyadong pansinin ano yung ginagawa ng ibang tao. Ang ating maging concern, ano yung ginagawa natin. Now,
tinitiyak ba natin na yung ang kalooban ng Diyos ang ating inuuna? Kaya alam niyo ba na sa panalangin na tinuro ng Panginoong Jesus ay sabing ganoon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ano napansin mo? Yun ang unang concern. Yung anong kalooban mo, Panginoon Diyos. So, yung prayer na yan ay morning prayer eh. Kasi, give us this day our daily bread. Kung yan ay gabi, nag-fasting ka na sa buong maghapon. Kaya, doon pa lang sinasabi niya, ang unang kailangan mong maintindihan every day of your life is to know the will of God. Kaya nga si Jesus Christ, alam mo, early in the morning, He went to a solitary place to pray. And pagkatapos no, nakita ng mga alagad, Lord, hinahanap ka ng mga tao. Alam niyo kung ano sagot niya? Sabi niya, pupunta tayo sa kabilang lugar dahil doon ako magpipreach ng gospel dahil yun ang aking dapat gawin. Diba kung tayo yun, wow, ang daming opportunity sa ministry, hinahanap ko ng tao. Let's stay here. Hindi eh. We need to go to the other side dahil doon ako magbiministeryo. Dahil after ng pag-uusap nila ng Panginoon Diyos. So in our lives, we need to keep on asking and asking for God's guidance, God's direction, kasi nga ang atin is to do the will of God. Maraming salamat, Pastor Bong. At sa ikatlong katanungan natin, Pastor Bong, bakit mahalaga ang paglilingkod kasama ang iba sa ating paglalakbay bilang Kristiyano? At paano natin ito maisasabuhay sa ating mga komunidad? Unang-una, ang Kristyanismo, hindi tayo dapat mag-isa eh. To accept Jesus is very personal, but the moment you become part of Jesus, you are now also part of the body of Christ. Kaya sabi ng Bible, ang hamon niya, do not think of yourself highly as you ought to think. But think as of based on the grace given to you by God. Na bawat isa sa atin we're given a grace of a gift para gamitin sa body. Kaya yung yung role natin, hanapin natin yung gift natin to serve the body of Christ. Kasi as the body of Jesus, we will minister as one body to reach the world. Kaya hindi ka mag-isa. Kaya you are meant to be with the community. Kaya ang ganda sa Christian life, makita mo, ang buhay ng Christians, inahintulad sa building, the temple, na kung saan bawat isa ay importante. Inahintulad sa family, ng bawat isa ay nagmamahalan. Inahintulad sa soldiers or hukbo, na lahat ay lumalaban ng sama-sama. At higit sa lahat, inahintulad sa isang community na kung saan, o isang katawan ni Jesus Christ na kung saan bawat isa ay nagtutulungan para lumago ang katawan ng sama-sama. Maraming salamat, Pastor Bong. Para sa ating ikaapat na katanungan, Pastor Bong, in the context of our series, no, ano po ang maipapayo nyo sa sumuko na sa pag-ibig at marahil hindi na sa area ngayon ng romantiko, pero sa gawain at pakikitungo sa kapwa? Sa totoo lang, ang pag-ibig, pag sa sandaling nagsimula ka ng magbilang, alam mo nang hindi ka na nagmamahal. Kasi ang pag-ibig ay unconditional. Hindi ka nagbibilang. Kaya ginagawa mo yon, kaya nga ang pag-ibig is not to receive, but to give. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave. Husbands, love your wives just as Christ loved the church that He gave. Laging pabigay. Kaya, kung bigay ka ng bigay, hindi mo dapat pinagsasawaan yun. Kasi, ang source mo ay si God, hindi yung sarili mo. Ngayon, talo ka ba? Hindi. Kasi ang nagmamahal sa kapwa ay nagmamahal sa iyong sarili. Kumbaga, ang inentulad dyan sa katawan at sa pag-asawa ang nagmamahal sa asawa, nagmamahal sa sarili. Kaya nagkaroon ng pag-aaral na yung mga lalaking humahalik sa asawa na tuwing umaga, nang walang, hindi yung halikudas. Hindi, halik talaga. Mas mahaba ang buhay kaysa sa mga hindi humahalik at mas bihira sila magkasakit at bihira silang kumbaga hindi lang magkasakit, maaksidente. Ayan. At higit sa lahat, kumikita sila ng 20 hanggang 30% higit na mas marami kaysa sa mga hindi humahalik. Kaya pag nagmamahal ka, ikaw ang nakikinabang eh. Diba? Kaya kahit hanapin mo mga negosyo na ang hinahanap ay paglingkuran ng pangailangan ng tao, umuunlad. Pero ang negosyo naghahangad lamang na paglingkuran ng kanilang sarili, nawawala. Kaya pag-isipan mo mabuti. Kaya yun pa rin ang prinsipyo. Huwag kang magsawa dahil ang pagmamahal ay pagbibigay, hindi pagtanggap. Hindi yung pakinabang, kundi ano yung maipagkakaloob mo. Alright, maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong mga kasagutan po sa aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, ngayong Love Month ay mayroon kaming inihandang special podcast para sa inyo na pinamagatang Love, Expectations versus Reality. Sasagutin ng ating mga speakers ang mga katanungan tungkol sa love,
dating, marriage, at iba pa. Ito ay mapapanood sa Spotify. Just follow CCF On Air. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.